makasaysayang araw po, it's showtime! Kung panonoorin ang mga kuha mula sa People Power Revolution noong 1986, makakakita kayo ng mga nagkakapit-bisig na mga madre, pari at sundalo. Naging langit itong bahagi ng mundo ng mga taong may daladalang mga imahe ng Birheng Maria at Santo Niño, mga rosaryo at krus. At maging ang mga protestante may hawak na Biblia. Ngunit, maaaring itanong, mayroon bang Muslim nung People Power? Ayon sa mga aklat ukol sa makasaysayang pangyayari, mayroon daw mga taga-UP na bigla na lamang nakakita ng army truck. Kaya naman, hinarang nila ito. At dahil paborito nung EDSA na ang pinapatugtog na protestanteng kanta sa Radio Veritas, umawit sila ng Onward Christian Soldiers and One Muslim. Mayroon din daw isang grupo ng mga Muslim na nananalangin malapit sa Gate 2 ng Camp Aguinaldo. Ang ilan sa kanila ay mga miyembro pa ng Moro National Liberation Front o MNLF. Upang mapunan ng ilang nawawalang piraso ng jigsaw puzzle sa kwento nating ito bilang isang bansa, nagsaliksik sa mga lumang periodiko at kumuha ng mga pasalitang kasaysayan si Professor Aisha Kunting ng Western Mindanao State University. Ang kanyang pag-aaral ay pinamagatang Periphery of a Miracle, Moros in the People Power. Kung tutusin, matagal nang tumindig ang mga Moro laban sa diktadurang Marcos. Ang insidenteng tinaguriang Jabida Massacre noong 1968, ang pagpatay sa mga kabataang tausog ng mga militar sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos ang nagpaalab ng damdamin ng ilan na mag-organisa upang magrebelde sa pamahalaan, kabilang na ang MNLF. Nagkaroon ng madugong digmaan sa Mindanao. Sa panahon ng halalan para sa interim batasang pambansa, lumahok ang mga Muslim sa noise barrage para kay Ninoy Aquino at mga kasama. Isa sa mga nakapanayam ay pinuri ng kanyang mga kaibigan. May kasama kaming Bangsamoro, nagbibigay ka sa amin ng lakas. Nangako raw si Ninoy kay Sultan Rashid Lukman bago ang batas militar na kung siya ay maging pangulo, bibigyan niya ng autonomiya ang Mindanao. Ito ang paniniwala ni Abu Khair Alonto, kaya naman si Ninoy ay mahal na mahal ng maraming Muslim. Nang siya ay mamatay, maraming Moro ang nagdalamhati at nakiramay. May isang ginang pa na pinangalan ng Ismael Benigno, Ninoy, ang kanyang bagong silang na sanggol sa mga panahong iyon. Sa kampanya ng snap elections noong 1986, dinumog si Cory Aquino sa mga lalawigang Moro. Kinundi na rin ng Muslim Association of the Philippines ang pandaraya ng mga tauhan ni Marcos sa mga lalawigang Muslim. Nagkaroon din ng grupong Muslim Alliance of Refugees, Crying Orphans, and Widows for Solidarity o MARCOS. Sa pagputok ng People Power noong February 22, tumungo din ang mga Muslim sa EDSA. Marami sa mga Muslim na taga-Taguig ay inorganisa ni Tingting Cojuangco at nagtungo sila sa Guadalupe Bridge sa EDSA upang harangin ang anumang puwersa ni Marcos. Si Governor Almarin Tilla ay naroon din sa Channel 4 upang manawagan sa mga Moro na sumama sa himagsikan at sa mga bansang Muslim na suportahan ang bagong pamahalaan. Bagamat limitado, may partisipasyon ang mga Muslim sa People Power na maaari nating balikan bilang isang pinagsaluhang karanasan ng pait, trahedya at tagumpay. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.